Sinapit ka, tinulong bakit ako ikaw ay nakilang na nalungkot ay ng iba. Sana muli ka Happy pasalamat po sa kapatiran dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito po ang inyong kapatid na si Christopher Indusil na bumabati ng isang masagana at mapagpalang at mabiyayang pagpapasalamat sa ating lahat. Maraming salamat po sa dakilang Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo at sa Holy Spirit sa patuloy na pagbibigay ng biyaya at paggabay sa ating lahat. Although meron po tayong mga challenges sa buhay, meron po tayong mga sakit at mga naging karamdaman, through the powers of the Holy Spirit, patuloy niya tayong ginagabayan, pinapagaling sa ating sakit at karamdaman. Gaya na lang po sa nangyayari sa aking nanay, nagkaroon siya ng sakit and she was confined at the Veterans Memorial Center, but through the help of healing of the Lord Jesus Christ and the help of the prayers of Brother Willie, she immediately got recovered. I would also like to testify na nagkaroon po ng problema sa aming opisina just a few weeks back. And nag-pray po ako sa Panginoon Diyos na maayos po sana ang sigalo nito. Right there and there, kinabukasan lang, na-resolve na po ang problema. At ang ways in which was able to come up with the solution was not by my means, but through the help of the Holy Spirit. Through His intercession, He had instructed me on what to do, and it came out very fruitful. Salamat po sa Panginoon Diyos, salamat sa Panginoong Jesucristo, salamat sa Holy Spirit. Muli, happy pasalamat sa lahat at pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng May 1, 2025, Labor Day. Holiday po dito sa atin sa Pilipinas. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, tayo po ay live na nagsasagawa ng ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Ang ating pong Bible study ay napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito po sa Pilipinas at ng mga ka-Bible study natin sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Wine-welcome po natin ngayong gabi ang ating mga ka-Bible study. Sa Facebook Live po, acknowledge lang po natin sila. Nakaregister po sa kasalukuyan ay 3 at sa YouTube Live po ang ating mga nakaregister na mga ka-Bible study ay 13. Salamat po sa Diyos at tayo po ay nagkaroon ng mabuting pagkakataon upang makapagpatuloy po tayo sa ating pagba-Bible study. Ang atin pong Bible study sa Facebook at YouTube ay regular tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi at pagka naman po Linggo ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, ako po ay makikisuyo lang na kung pwede po kayong mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell, nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. Sa gabi pong ito, mag-umpisa na po tayong maglingkod sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ipagpatuloy po natin yung atin pong nakaraang paksa na ipinaglingkod. Ito po tungkol sa pagpapagaling sa mga may sakit. Ito po kasi sa ating Bible study, sa ating programa sa Facebook at YouTube, ay kinikater po natin yung mga prayer requests ng ating mga ka-Bible study na may mga sakit at may mga karamdaman. At sa awa naman ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, marami na po ang ating mga natulungan na mga may sakit, may mga karamdaman na gumaling sa pamamagitan po ng ating mga prayer request na binigyan po natin ng daan dito po sa ating programa. At yun naman pong mga video testimony, napapanood nyo naman po yung mga nagpapatotoo doon na sila po ay tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nga po ng ating programang ito, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa atin pong natalakay noong nakaraang Martes, kung natatandaan nyo pa, ang ating Panginoong Hesukristo nung siya po'y narito sa lupa, yung kanyang ginawang pagtuturo, pangangaral ng mga salita ng Diyos, kalaki po nun yung pagpapagaling. Mateo 9:35, balikan ko po yung talata para po ma-refresh ang ating mga ka-Bible study, lalo po yung ngayon lamang po nakadalo sa ating Bible study. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang ministeryo, yung kanyang ginawang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Meron pong pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman.
At yan nga po yung ating ginagawa din sa ating programa. Kalaki po nung ating mga pangangaral ng mga salita ng Diyos dito po sa Facebook Live, YouTube Live, nandyan din po ang pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman. Ang nagpapagaling po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Linawin ko lang po, hindi si Brother Willie Santiago. Si Brother Willie po ay maliit na kasangkapan lamang, instrumento ng ating Panginoong Hesukristo para po ang kagalingan ay maipagkaloob sa mga may sakit at may mga karamdaman. Amen. Mag-amen naman po yung mga sumasang-ayon po dyan. Kasi kaya ko po yan binibigyan ng paglilinaw, meron kasing mga kritiko tayo. Yung mga merong sa akin, may mga saloobin. Lalo po yung mga hindi pa po nakakapag-detox noong brainwashing na nangyari doon sa grupong aking inalisan. Matindi po kasing brainwashing ang ginawa doon sa mga miyembro sa grupong aking pinanggalingan. Kaya pagdating po sa akin, negative agad sila. Meron kaagad silang nararamdaman na hindi mabuti. Marinig lang po ang pangalan ko. Makita lang po yung aking larawan. Iba na ang nararamdaman. Kaya merong mga kritiko tayo dito sa ating programa, yun nga ang kanilang pinupukol, yung healing ministry. Sabi ko, yung inyong pagpukol, pag-criticize, pagbabatikos dyan sa healing ministry, hindi naman ako ang inyong binabatikos kundi yung nasa likod ng healing ministry. At yun nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po. Hindi ko naman po kinukuha ang kredito na ako yung nagpapagaling. Never ko pong gagawin yon kasi malinaw na malinaw sa aking pag-iisip na ang ating Panginoong Hesukristo po, siya po ang dakilang manggagamot, nagpapagaling ng lahat ng mga sakit at mga karamdaman. Si Brother Willie Santiago lamang po ay kinakasangkapan ng Panginoong Hesukristo para yung kagalingan ay maiparating, maipaabot sa mga tao. Amen. O ngayon, naintindihan natin na itong ating ginagawa po ritong healing ministry na narito tayo sa Pilipinas, may mga gumagaling na nasa malalayong mga lugar, nasa malalayong mga bansa, yun po ay biblical. Bakit? Meron po kasing tinatawag na long distance healing na kahit hindi ko po mapuntahan ng personal yung may sakit, nanood lamang po sa ating programa sa Facebook at YouTube kung saan mang lugar sila naroroon. Nung sila po ay humiling po ng kagalingan, nagbigay ng prayer request, kahit sila'y nasa malalayong mga lugar pa, tinanggap nila ang kagalingan. Bakit? Kasi ganun po ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po limitado ng distansya ang pagpapagaling na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Doon po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, 5 hanggang 13. Mahaba po yun, mababasa natin na mayroong senturyon. Siya po'y mataas na opisyalis ng Roman Empire. Meron siyang alila na may sakit. Ngayon, inilapit niya sa Panginoong Hesukristo para gumaling yung kanyang alila. Sabi ng Panginoong Hesukristo, pupunta ako sa iyong bahay para mapagaling yung alila ng senturyon na may sakit. Pero yung senturyon nagsabi sa Panginoong Hesukristo na wag nang pumunta pa sa kanyang bahay
Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alila. O ano po ang nangyari? O yung senturyon, dahil nakita ng Panginoong Hesukristo yung kanyang pananampalataya, yung kanyang alila tumanggap ng kagalingan. Kahit hindi na po napuntahan pa ng Panginoong Hesukristo yung bahay kung saan naroon yung alila. Amen. Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Yun po yung sinasabi natin na long distance healing na hanggang ngayon po ay nangyayari sa panahon nating ito. Ako po mismo ay saksi. Maraming beses na po may mga tumanggap ng kagalingan na nasa malalayong mga lugar. Kahit nasa ibang bansa pa sila. Yung kagalingan ay natanggap nila kahit sila po'y hindi ko nakita, hindi ko napuntahan ng personal. Amen. Yan ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, ang gusto ko pong maipaglingkod ngayong gabi, sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, yung madalas ko pong nababanggit na kung kayo po'y tumanggap ng instant healing or gradual healing, magpasalamat kayo sa Panginoong Hesukristo. Meron po kasing mga nag-message sa akin, Brother Willie, ano ba yung instant healing? Ano ba yung gradual healing? Yan ba ay nasa Biblia? Kasi meron daw silang naringgan, napakinggan na pagtuturo na pagka daw si Jesus Christ ang nagpagaling sa may sakit, dapat daw ay instant healing lang. Pag sinabing instant healing, yung ngayong oras ding ito, gumaling sa kanyang sakit, sa kanyang karamdaman. Wala daw gradual healing. Yun po yung napakinggan na nagsasalita na sinasalungat po, kinokontra po yung sinasabi ko rito sa programa. Pag daw ang Panginoong Hesukristo ang nagpagaling, instant healing lang. At pagka daw gradually healing, hindi daw si Jesus Christ ang nagpagaling ng gradual healing. Ngayon, patunayan ko po sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, mga ka-Bible study, na ang ating Panginoong Hesukristo po, mayroong dalawang uri, dalawang klase ng pagpapagaling. Yung isang klase ng kanyang pagpapagaling, instant healing. Basahin po natin sa Magandang Balita, Biblia na salin, sa Marcos 10:51-52. Ganito po nakasulat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Tinatanong ng Panginoong Hesukristo yung lalaking bulag na ang pangalan po'y Bartimeo. Ano po ang sagot nito pong lalaking bulag? Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Yun ang gustong mangyari ng bulag na si Bartimeo, na dahil siya bulag, gusto po niyang makakitang muli. Ngayon, ano po nangyari? 52. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Yan po, mga ka-Bible study, yung sinasabi nating instant healing. Yung bulag na si Bartimeo, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya kayang pagalingin ng Panginoong Hesukristo, muli siyang bigyan ng paningin. Ano po ang nangyari? Ang sabi po, noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Yan po yung instant healing, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Sa oras na yaon, tumanggap siya ng paningin mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? 25 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study, nadagdagan na. Sa Facebook Live po, 9, nadagdagan na rin. Salamat po
sa Diyos. O ngayon, yun naman pong gradual healing. Meron po ba namang pagpapagaling ang ating Panginoong Jesucristo na gradual? Ibig sabihin ng gradual, ano yan, unti-unti. Yan po ay dahan-dahan. Yun ay tuloy-tuloy na kagalingan. O basahin naman po natin. Dito pa rin po sa aklat ni San Marcos. Sa aklat pa rin ni San Marcos. Sa magandang balita, Biblia na salin ng Marcos, Kapitulo 8, 22 hanggang 25. Sundan niyo po ang pagbabasa, mga ka-Bible study. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Ito po, lalaking bulag, taga Bethsaida. Merong mga nakiusap sa ating Panginoong Jesucristo para hipuin itong lalaking bulag. Ano po ang nangyari? Tuloy ang basa. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, may nakikita ka ba? Napasin niyo po mga Bible study. Ibang approach ang ginawa dito ng Panginoong Jesucristo sa lalaking bulag. Kasi kay Bartimeo, nagsalita lang ang ating Panginoong Jesucristo. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. O yung bulag na si Bartimeo, tumanggap ng paningin nung oras na yaon, kaya instant healing. O ito naman pong lalaking bulag, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dumura sa mga mata. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay. Bali, gumamit pa ng ng laway ang Panginoong Jesucristo kasi dumura siya, tapos tinakpan niya ng kanyang mga kamay ang mga mata ng bulag. Tinanong ni Jesus, may nakikita ka ba? Ano sagot noong lalaking bulag? Tumingin ang lalaki at sumagot, nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Ayan, nagkaroon na po noong paningin itong lalaking bulag, kaya lang, ang kanyang nakikita, mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Ibig sabihin po, mga ka-Bible study, yung kanyang paningin, hindi pa po 100%. Hindi pa po malinaw, blurred. Meron lang siyang naaaninag. Mula sa pagiging bulag, nagkaroon siya ng paningin. Nakakaaninag siya, pero hindi pa malinaw yung kanyang paningin. Ngayon, ano ang nangyari? Tuloy natin ang basa. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Ito po'y pangalawang beses na nagpatong ng kamay ang Panginoong Jesucristo doon po sa mga mata ng bulag. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. O sa ating mga Bible study, nasundan niyo po ba'y binasa nating mga talata? Ano ang dapat nating mapansin po rito? Yung lalaking bulag, sa pangalawang beses na nagpatong ng mga kamay ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mata, doon lamang po siya nakakita ng malinaw. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan yan? Yan po yung sinasabi nating gradual healing. Itong lalaking bulag, hindi agad malinaw ang kanyang paningin nung una siyang patungan ng kamay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mata.
blurred yung kanyang paningin. Ang tingin nga niya sa mga taong lumalakad parang punong kahoy. Yung mga tao na kanyang nakikita parang punong kahoy na naglalakad. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, muli siyang nagpatong ng kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. At sa pagkakataong ito, doon na po nakakitang malinaw itong lalaking bulag. Amen. O yan po yung sinasabi natin na gradual healing. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo po, yung kanyang pagpapagaling, hindi mo pwedeng ilagay sa kahon. Hindi mo pwedeng limitahan na ang sasabihin basta si Jesus Christ ang nagpagaling, instant healing lang. Wala ikayang gradual healing na yan. Kaya nung ako po'y sumagot doon sa mga nambabash, yung mga kritiko ng ating programa. Ako po kasi matagal na panahong binabash. Marami po talaga tayong mga kritiko. Ano po ang sabi ko? Paano itong mga tumanggap ng kagalingan na gradual? Kanino sila magpapasalamat? Kay Satanas? Dahil tinatanggihan ninyo na ang gradual healing ay sa Panginoong Jesucristo, kanino nyo gusto magpasalamat itong mga taong tumanggap ng gradual healing? Kay Satanas? Sa Diablo? Sabi ko, wala kayo kako sa ayos na matinong pag-iisip niyan. Ayun. Kaya tayo po mga ka-Bible study, yung pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, pwede po yang mangyari na instant healing. Sa oras na ito tayo po'y tumanggap ng kagalingan, o kaya naman ang inyong kagalingang matatanggap ay gradual healing. Ibig sabihin yun po'y dahan-dahan. Yun ho ay unti-unti. Habang kayo po'y patuloy na nanonood, nakikinig sa ating Bible study, doon kayo tuloy-tuloy na gumagaling. Amen. Maliwanag po ba yan sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Meron po pala ritong testimony, written testimony kay Channel S. Pasalamat po sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo at sa Holy Spirit sa kagalingan po noong Tuesday sa asawa ko, Mary Winces Sales. Pinaprague siya sa kanyang asma at hirap sa paghinga. Sabi po niya rito, 2 araw na po siyang hindi nakapag-inhaler. Salamat po sa Diyos sa kagalingan at sa pag-pray po, Brother Willie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang sinasabi natin na mayroong instant healing. May gradual healing. Dito po sa binabasa nating written testimony para kay Mary Winces Sales na noong nakaraang Martes ng gabi ay sinusumpong po ng asma at hirap sa paghinga. Ito po, binabalita po sa atin na pagkatapos po ng ating ginawang healing prayer, 2 araw na pong hindi gumagamit ng inhaler. At maayos na po at maluwag na po, maginhawa na po yung paghinga ni Sister Mary Winces Sales. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Yan po, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. May mga nagpapatunay po na talagang nagpapagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Instant healing or gradual healing, pareho pong galing yan sa Panginoong Jesucristo. Okay po? Sige po, bigyan na po natin ng pagkakataon ang ating mga prayer requests. Bago po tayo lumipat doon sa ating isa pang segment ng ating programa, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Pakibigay niyo po ang inyong mga prayer requests, ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman ng tao.
mapatunayan niyo po, mga ka-Bible study, na itong ating programang ito po ay kasangkapan ng Panginoon para magpagaling sa mga taong may mga sakit at may mga karamdaman. Wala pong bayad. Hindi tayo po rito sumisingil ng bayad para po sa kagalingan ng mga may sakit at may mga karamdaman. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo po, noong siya po ay mag-utos, ang sabi po niya, magpagaling kayo ng may sakit. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Kaya hindi ho tayo nagpapabayad dito. Ang ating lang hinihiling sa mga tumanggap ng kagalingan, yung sila po'y magpasalamat sa Panginoong Jesucristo, gumawa po ng short video testimony. Video o written testimony, nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po, sa ating mga nasa Facebook at YouTube, gusto ko po sa inyo po manggaling yung mga prayer requests na bibigyan po natin ng pagkakataon dito po sa ating programa. At ipag-pray lang po natin ito pong si Mirna Lagrosa na meron pong psoriasis, samantalang hinihintay ko po ang inyong mga prayer request dyan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, psoriasis, inuutusang umalis at mawala ng tuluyan sa mga kamay at mga paa ni Mirna Lagrosa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan po. Meron po ba diyang prayer request ang ating mga nasa Facebook at nasa YouTube na mga ka-Bible study? Wag po kayong mag-alangan, wag po kayong magdalawang isip na magbigay ng inyong mga prayer request dyan. Sige po, meron lang po akong isa pang bibigyan po ng pagkakataon na prayer request na narito para po ito kay Delvin Balcos na may colon cancer. Pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, colon cancer ay inuutusang mawala kay Delvin Balcos. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kagalingan sa buong katawan ni Delvin Balcos. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para po kay Judith Teus Ribo, blood cancer naman po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, blood cancer, inuutusang umalis sa katawan ni Judith Teus Ribo. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells. Sa dugo ni Jesus, kagalingan na ipagkaloob sa buong katawan ni Judith Teus Ribo. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Aurelia Gabriel, stomach ache. Sige po, lay hands niyo po, kapatid, yung inyong tiyan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, stomach ache. Inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Sister Aurelia Gabriel. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa tiyan. Buong katawan ni Sister Aurelia Gabriel. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sister Aurelia Gabriel, paki-check nyo po kung nandyan pa yung sakit ng inyong tiyan. Ipakiramdaman nyo po at mag-message po kayo ngayon. Kumusta na po? Pagkatapos po kayong maipag-pray. Makakatulong din po pagka po sumasakit ang ating tiyan na tayo po iinom ng mainit na tubig. Subukan nyo pong gawin yan, yung mainit na tubig, unti-unti nyo pong inumin at makakatulong din po yan para maalis
mawala po yung sakit ng tiyan. Sige po mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, kayo na po ang magbanggit kung ano pong mga sakit karamdaman na ating uutusan ngayon na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Magtaas po kayo ng inyong mga kanang kamay. Yung inyong isang kamay, pwede nyo pong ipatong sa parte ng inyong katawan na mayroon kayong nararamdamang pain, makirot o masakit. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan po, sa ating mga ka-Bible study na sumabay po sa ating commanding prayer. Kumusta po kayo ngayon? Ano po ang inyong nararamdaman? Kayo po ba'y tumanggap ng instant healing or gradual healing? Yan po'y ipagpasalamat natin sa Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng maikling video. Atin pong pasalamatan ng Panginoong Hesukristo at ipamalita po natin ang kanyang kabutihan, ang kagalingan na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Amen. Sige po, sa ating mga ka-Bible study, tayo po'y mag-break saglit sa pamamagitan po ng isang short video. Pagkatapos po ng short video, doon na po tayo sa ating talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago. Utos ba sa mga Kristiyano na ipangili ng Sabat? Basahin po natin sa Deuteronomio 5:15. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sa talat ng binasa po natin, ang inuutusan po rito na dapat na ipangilin ang araw ng Sabat ay ang mga naalipin sa Ehipto. Mga lahing Israelita po ang inuutusan po dito na mangili ng araw ng Sabat, hindi po ang mga Kristiyano.
Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Muli po, magandang gabi sa lahat po ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Sa gabi pong ito ay muli po nating makakasama si Brother Edwin. Brother Edwin, bumati ka na. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos na tayo po ngayong gabi ay muling magkakasama. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Yan, magandang gabi, Brother Edwin, at sa lahat ng mga hanggang ngayon ay kasama po natin dito sa ating programa. Brother Edwin, pag-usapan natin itong aking pinopropose sa mga closet at mga exiters sa MCGI na magkaroon ba ng get together, magkaroon ba ng pagkikita-kita, Brother Edwin? Maganda po 'yan, Brother Willie, kasi po para po yung mga dati nating mga kasamahan diyan po sa MCGI muli pong magkita-kita, magkakwentuhan at magkakamustahan po uli. Oo, kasi nitong nakaraang 2 araw na magkasunod, Brother Edwin, umaga yun habang ako ba'y nagbe-breakfast, naisip ko na mag-live para lang makipag-usap, makipagkumustahan sa ating mga viewers, lalo sa mga closet at exiters ng MCGI. At doon ko nga naisip na magkaroon tayo ng isang araw na magkikita-kita, magkakaroon ng parang get-together, magsasama-sama ang mga closet exiters ng MCGI dito sa lugar natin, dito sa Bulacan. At dahil nga sa buwan ng Hunyo, ako po'y mag-celebrate ang aking 52nd birthday. Ako'y pa-52 na, Brother Edwin, sa June 21. Oo nga, Brother Willie, ganun talaga. Oo, araw ng Sabado yun, yung June 21 na aking birthday. Naisip ko na i-advance na lang yung aking birthday celebration at humanap na lang ng petsa sa June na holiday, yung piyesta opisyal, para at least walang pasok sa opisina, walang pasok sa eskwelahan. Ayun, naisip ko na ipag-anyaya yung June 12, Brother Edwin. Itong June 12 ng 2025
Independence Day yan, di ba? Opo, holiday po yan. Araw ng Kalayaan. Ayun, magandang tayo mga closet at mga exiters sa MCGI. Magkita-kita tayo sa June 12, Araw ng Kalayaan. Dahil tayo malaya na sa kultong MCGI. Di ba, Brother Edwin? Tama po. Dapat po natin yung ipagdiwang. Yung nakawala po tayo sa kuko ng MCGI. Oo, kasi matagal na panahon na tayo ginawang bilanggo diyan sa MCGI. Para tayong mga isda, Brother Edwin, na mula tayo sa mga ilog o kaya sa mga dagat, nung tayo ay mahuli, mahuli tayo ni Brad Eli, nilagay tayo sa isang aquarium. Tama po, ganun po ang talaga nangyari dahil sumikip po ang galawan hindi po lumuwag Kumipot. Oo. At sige, manghingi tayo ng komento sa ating mga nasa Facebook at nasa YouTube. Yun pong ginamit ko pong halimbawa na tayo parang mga isda na tayo lumalangoy nung araw na malaya sa mga ilog at sa mga dagat. Tapos ang nangyari noong tayo ay makumbinsi ni Brother Eli, ang nangyari para tayong mga isda na nung mahuli ni Brother Eli sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na ilagay tayo sa isang maliit na aquarium. At yun na lang ang ating naging mundo, Brother Edwin. Doon na lang tayo nagpaikot-ikot sa maliit na aquarium. Yun nga yung MCGI, Brother Edwin. Tama po. Eksakto po yung ginamit yung halimbawa. Oo, kaya nga, di ba ang nangyari, Brother Edwin, at sa mga kasama nating mga closet at exiters. Hindi ba mula nung tayo maging miyembro sa MCGI ay naputol na ang ating mga komunikasyon, ang ating mga relasyon sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan? Tama ba, Brother Edwin? Tama po yun. Yan po ang isang malaking isa pong malaking ikinagagalit sa atin, Brother Willie, noon nung ating mga kamag-anak na hindi nating kapananampalataya. Kasi nga, Brother Willie, ba't hindi magagalit? May birthday, may celebration ng birthday, mga kamag-anakan natin. Nung araw naman, nung wala pa tayo sa MCGI, tayo ay nakakadalo, nakakapunta sa mga celebration ng birthday. Pero bakit nung tayo ay nasa MCGI na, Brad Edwin, hindi ka na pwedeng mag-attend ng mga birthday na yan, ng mga okasyon na yan? Ano ba ang dahilan, Brother Edwin? Kasi nga po, pinagbawal ni Brother Eli yan pong pagse-celebrate ng birthday. Kaya po, ganyan ang nangyari. Oo, kasi nga, ito naman kasi may mga bago ngayon sa MCGI. Pag narinig tayo, Brad Edwin, ang sinasabi tayo daw naninira lang. Gawa-gawa lang daw itong ating pinag-uusapan dito. Kasi bago lang sila sa MCGI. Yung iba nga hindi na nga nakita si Brad Eli Di ba? Dahil si Brad Eli pumanaw 2021. Kailan lang naman sila? Kaya hindi talaga nila alam yung talagang paano yung umpisa dyan sa MCGI, Brother Edwin. Ganun nga po. Kumbaga sa sa nanonood ng sine Brad Willie, ang napanood nila papatapos na. Oo. Hindi nila napanood mula umpisa hanggang sa huli. Oo. Samantalang yung aking madalas na mabanggit dito sa programa, ako 19 years sa MCGI. Mula 1990 hanggang 2009. Ganun katagal, Brother Edwin. At yun na bang aking pagiging miyembro doon ay hindi naman masasabing ako'y ordinaryong miyembro. Kasi ako'y naging manggagawa pa dyan sa samahan na yan. At hindi lang basta manggagawa, Brother Edwin. Dahil ako
nakasama ni Brad Eli sa programa sa radyo telebisyon. Ako ang kanyang tagabasa ng Biblia. Di ba, Brother Edwin? Opo, totoo po yan. Oo, at meron pa lamang mga mangilang-ilang mga video na mapapanood sa YouTube. Patunay na ako yung nandoon sa programa sa radyo telebisyon. Baging sa mga debate at diskusyon, ako yung makikitang katabi ni Brother Eli doon sa mesa pagka siya nakikipagdebate, nakikipagdiskusyon. Hindi naman si KDR eh. Sige, hinahamon natin, Brother Edwin, yung mga nasa AdPro. Sila nag-iingat ng mga videos ni Brad Eli sa mga debate, sa mga diskusyon eh. Meron ba silang maipapakita na video, na oras ng debate, diskusyon, ang katabi ni Brad Eli sa mesa si KDR? Ayan, pag meron sila, Brad Edwin, na nailitaw na debate, diskusyon, si KDR ang katabi sa mesa at nag-aabot ng Biblia kay Brad Eli. Brad Edwin, ako hindi na ako magpo-programa, hindi na ako lilitaw dito sa Facebook at YouTube, Brother Edwin. Opo, kasi po Brother Willie, natatandaan ko, wala po ako natatandaan gano'n na ang katakatabi ni Brad Eli sa diskusyon si KDR eh. Kaya ang madalas kayo. Oo, kaya nga malakas ang loob ko na hamunin sila na maglitaw sila ng video na nagdedebate, nagdidiskusyon sa mesa. Ang katabi ni Brad Eli si KDR at siya ang nag-aabot ng Biblia na mga babasahing mga talata. Walang maipapakita silang video Brother Edwin, kasi 19 na taon na ako dyan sa MCGI. At halos lahat ng mga debate, diskusyon ni Brad Eli, ako yung kasama niya. Kaya nga, paano yan ang naging leader ngayon sa MCGI? Paano si KDR ang tagapangasiwang pangkalahatan, overall servant. Doon sila ngayon, nagpalit sila ng titulo hindi na ginagamit yung tagapangasiwang pangkalahatan overall servant. Servant ang ginagamit na titulo, pero ang kapangyarihan, Brad Edwin, daig pa ang hari. Naloko na. Siya po yung servant na pinaglilingkuran. Ang tawag dyan kasi, mga ka-Bible study, false humility. Diyan magaling yung mga leader sa MCGI yung gumamit ng mga false humility. Nung araw ko pa na didinig sila na kung magsalita, pag sila'y dumadalaw sa mga miyembro nung araw, yung sila KDR, ang mga MIC, magsasalita sila sa mga kapatid. Alam mo, madalas sabihin, Brad Edwin? Ano po ang madalas sabihin? Ito false humility. Mga kapatid, wag po kayong tumingin sa itaas. Hindi nyo kami makikita ron. Tumingin kayo sa ibaba. Hello. Ganyan sila magbitaw ng salita. Ako talagang dyan ako, sinanay ni Brad Eli makinig ng mabuti. Talasan ng pakinig. Maghanap ng mga mali sa mga sinasabi. Ganun ako tinray ni Brother Eli Basta ikaw, Brother Willie, may nagsasalita. Lalo, pastor, tagapagturo. Hanapan mo ng mali. Kung ano mga mali sinasabi. Nung pakinggan ko itong sila KDR at mga MIC, nakikinig ako sa mga sinasabi, ang mga napapakinggan ko mga false humility. Kunwaring sila mapagpakumbaba. Si KDR lang pagbamasdan mo yan pagka yan na tinatawag sa pasalamat. Nung araw siya yung unang magte-teksto, di ba? Humahati siya sa pasalamat, Brother Edwin? Opo. Ayan, pag tinawag yan ang una pong magsasalita, nung araw nga dahil yan kumandidato sa sa pagka-party list, yung batas party list. Nakalusot yun nung umpisa, yung batas party list
Abe, kung i-introduce na po yan Brother Edwin nung araw ang una pong magsasalita, ang ating pong congressman, Brother Daniel. Ayan, congressman na ang pakilala lalakad naman yung tinawag. Nakayuko yan, Brother Edwin. Napasibo ba yung paglalakad ni KDR nung araw pa? Di ba yan yuko-yuko, di ba? Tama po. Yung kanyang pagpapakita na siya kunwari mababang loob. Nakayuko yan, sige, obserbahan nyo, mga closet exiters yung sinasabi ni Brother Willie. Every time na yan tinatawag para siya yung pumunta sa pulpito. Pagmasdan nyo po kung maglakad talaga namang yuko yan, yuko. Pero pag kaya tumayo na at nagsalita na sa harap, Brother Edwin, Opo. ay ano na yan, iba na. Iba na yung mga lalabas sa bibig niya. Sa una lang mukhang maamunto pa, Brother Willie. Oo, di ba itong mga nakaraang mga videos niya mayroon pa palang frustrated pala yan na dentista, Brother Edwin, CKDR. Opo, napanood ko po yung video na yun. Pagka daw po yung kanan ang gagamitin, 4 ang mabubunod. Pag yung kaliwa, 2. Ngipin. Ngipin, opo. Oo. Kaya sabi ko, ito palang si KDR frustrated dentist din. Pinapakita niyang magaling siya, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang kanan at kaliwang kamay makakalaga siya ng ngipin Walang anesthesia, Brother Willie. Walang anesthesia. Samantalang ilang taon niyang pinapaksa yung pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Di ba yun ang kanyang... Kaya nga naumay na yung mga miyembro 4 na taon na ang pakse puro pag-ibig. Tapos ngayon, dahil nandiyan ang mga batikos, nandiyan ang mga pagpuna. Siya'y napikon na dyan sa Area 52 na yan. Alam mo ba yung Area 52, Brother Edwin? Opo, yun po yung kanilang yung hindi maamin-amin na sila nagtinda ng alak po sa Area 52 na yan. Oo, at nag-operate ng nightclub, di ba? Opo. Ayun, di pa nung umpisik, abot ang kanyang tanggi, abot ang kanyang deny na yan AI lang, kumbaga gawa-gawa lang. Tapos nung bandang huli, nung naglitawan na yung mga videos, tapos may mga umamin na mga nagtrabaho doon sa Area 52. Ano sabi niya? Ano lang yan? Yan ay events place. Events place, Brother Edwin. Opo, yan po yung kanyang palusot. Oo, palusot. Tapos nitong bandang huli, dahil siya'y nasusukol na, ano na ang sinabi? Hindi ako nagbenta ng alak, hindi ako nag-operate ng nightclub. Ayan, Brother Edwin. Brother Willie, sabi niya, nungka! Sabi niya, hindi ako nagbenta ng alak, hindi ako nag-operate ng nightclub. Sabi niya, nungka! Sabi niya. Ayun, talagang... ang sinasabi naman ng mga pumupuna, hindi naman siya ang sinasabing nag-operate ng nightclub sa Brazil, kundi si Brad Eli, di ba? Opo. Hindi rin naman siya ang sinasabing siya nagbenta ng alak, kundi si Brad Eli, yung may-ari ng Area 52 sa Brazil, yung nagpatayo ng nightclub. Kaya nakikita lang mga closet at mga exiters na talagang itong si KDR hindi kayang magsabi ng totoo. At kahit humingi man lang ng paumanhin ng sorry diyan sa mga miyembro, hindi niya kayang gawin, Brother Edwin. Opo, totoo po yan kasi dahil madali lang naman yung Brother Willie. Kitang-kita, may video sila, kumakanta sila doon. Si Rodel na kasama niya, na si kapatid na Rodel. Ba't hindi niya, diba, kasama din niya si kapatid na Rodel. Siya pa nga ang kahera doon, diba, Brother Willie? Tama. May mga buhay na saksi, tapos pinasisinungalingan nila. Oo, yan nga, Brother Edwin, ang sabi ng mga closet at mga exiters. Ang lakas ng loob na suspindihin yung ibang mga miyembro. Na halimbawa mayroong miyembro na sinuspindi dahil naglasing.
Opo. Halimbawa, may paglabag na ginawa. Pero mismo yung nagbenta ng alak, yung naging kahero sa pagtitinda at pagbebenta ng alak sa Brazil, yung kanyang paborito na madalas niyang tinatawag, kapatid na Rodel, yun pa kanya man lang inaksyonan, binigyan ng disciplinary action dahil nandiyan nga, nagdudumilat ang mga ebidensya. Nagbenta sila ng alak sa Brazil at siya pa ang kahero, ay di dapat sinuspindi niya yan, di ba, Brother Edwin? Dapat po talaga kung siya ay talagang tapat na mangangaral sa mga inaakay ng mga kapatid. Oo. At dapat, wala na si Brad Eli, siya na mismo ang humingi ng paumanhin. Sa kapatiran sa nangyaring pagpapatayo, pag-ooperate ng nightclub doon sa Brazil, yung Area 52. Tama ba, Brad Edwin? Tama po, once and for all, para yan po ay matuldukan na, para yan po ay matapos na. Siya na mismo ang humingi ng paumanhin. Kaso, hindi yan ang karakter ni KDR, Brother Edwin, yung siya mismo manghihingi ng sorry, ng pasensya sa mga miyembro. Bakit ka mo, Brad Edwin? Bakit po, Brother Willie? Natatandaan mo, noong kahigpitan ng pagbabawal ng pag-aasawa ni Brad Eli, sa mga nasa MCGI na yan, lalo sa mga manggagawa. Hindi ba sinususpindi ni Brad Eli yung mga nagliligawan na mga manggagawa nung araw? Di ba, Brad Edwin? Opo, totoo po yan. Ayaw na ayaw ni Brad Eli na yung lalaki at babae na manggagawa magkakasabay, magkakatabi sa tricycle, Brad Edwin. Bawal po yan. Hindi talaga pwede. Oo, talagang masususpindi pagka nakitang nagsabay yung manggagawang lalaki at babae na sakay sa tricycle. Suspindido na yon. Sinususpindi yung manggagawang gumawa ng love letter para manligaw doon sa isang babaeng manggagawa. Di ba? Naikwento ko na nung araw yan. Opo, yung nag-fax po ng letter. Yung love letter nung manggagawang lalaki ipinax, pinadala sa fax machine. Ako ang nakatanggap noong love letter, pinadala sa fax machine. Pinabasa sa akin ni Brad Eli. Pagkatapos basahin yung love letter, Brad Willie, gawa tayo ng circular. Suspindihin yan. Tama po. Ganun pong kahigpit si Brother Eli nung araw. Pagdating po dyan sa pag-aasawa. Ligawan pa lang po, naamoy pa lang po niya nagliligawan, sinususpindin. Yes, kaya nga, nung araw, suki ng suspension ng circular, itong sila Josel, sila Mel, dahil como sila, mga dumidistino, at sila nga mga may mataas na katungkulan, pagka sila nabalitaan ni Brad Eli na mayroong mga nililigawan noong araw, dinidistino agad sa malayo yung mga yan, dadalhin sa Cebu, dadalhin sa Palawan, dadalhin sa Davao, dadalhin sa Zamboanga. Brother Edwin. Kung saan gustong itapon ni Brother Eli. Ang masaklap, Brother Edwin, yung pagsususpindi na ginagawa ni Brad Eli dahil nga nagliligawan, dahil bawal nga yung pag-aasawa, mahigpit sa role, ito palang si KDR naman nung panahon na yon ay meron na palang ka-live-in, nakikipag-live-in na pala nung panahon na mahigpit si Brad Eli na ipagbawal ang pag-aasawa. Ngayon, ang punto ko rito, Brother Edwin, noong talagang sukol na rin si Brad Eli, marami rin nakakakita kay KDR na siya mayroong kasakasamang babae. Sa kotse, kasabay niya yung babae. Marami na nakakakita. Minsan nakita rin na bumababa doon sa hagdanan ng hotel, doon sa Lucky Fortune Hotel sa may Bicol, Brother Edwin. Opo. Ayan, hindi pinag-uusapan na rin si KDR ng mga membro.
Hanggang sa umamin na si Brad Eli na, mga kapatid, meron po akong lihim na ipagtatapat sa inyo, aamin na po ako sa inyo, ikakasal po na po si Brad Daniel. Ayun, Brother Edwin, 2002 yon. Dahil ano na po hindi na po mapigilan yung pagkalat nung yung mga kung sabihin nila chismis pero totoo pala. Oo, di sabi ni Brad Eli, ikakasal po na po kasi may 7 taon na rin naman po sila nagsasama. Kaya Brad Edwin, 2002, aatras ka ng 7 taon, 1995. 1995. Nag-live-in na sila. Si KDR at yung kanyang asawa ngayon. Ngayon, ang punto ko rito, Brother Edwin, dapat, nung panahon na si KDR, inihayag na ni Brad Eddy na nakikipag-live-in na at ikakasal na, dapat noong araw na yon si KDR ay nagsalita sa kapatiran. Mga kapatid, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa inyo, humihingi din po ako ng pangunawa sa inyo. Dapat ganun, Brother Edwin di ba? Dapat po talaga kasi Brother Willie, nung araw, pagka mananalangin, isinasama sa panalangin yung Panginoon, gabayan mo po ang lalaking nag-alay ng kanyang kabilataan. Yung pala may kalibin na. Naloko na. Paano yan? Ayun nga, Brother Edwin, ang yung mga panahon na nananalangin ng mga manggagawa para dito kay KDR, ingatan yung binatang nag-alay ng kanyang kaligayahan para daw makatuwang sa sugong mga ngaral. Ito palang si KDR 7 taon nang nagpapakaligaya sa kandungan ng kanyang kalipin. Kaya nga po, 7 taon na palang lumalangoy sa kaligayahan pinapanalangin ng ng mga manggagawa na binata pa. At ito pa ang hindi katanggap-tanggap, Brother Edwin. Ano po yun? May pagtitipon-tipon ang mga kabataan, yung tinatawag na NYC, National Youth Convention, Brother Edwin. Opo. Ikaw yata'y naka-attend pa nun di ba? May mga palaro para sa kabataan, di ba? Opo. Ayan, ginawa nilang IYC, International Youth Convention. Ano ginagawa dyan sa convention na yan ng mga kabataan? Di may palaro. Tapos, meron ding consultation. O konsulta kay Brad Eli sa kanilang mga nararamdaman, yung kanilang mga crush, yung kanilang mga pag-ibig sa opposite sex. Ayan, alam mo si KDR nakikihala-hala pa doon sa NYC. Siya nakikisali-sali pa sa NYC. Samantalang yung KDR pala na yan, may kalipin na. Matagal na panahon, Brother Edwin. Feeling youth, Brother Willie, no? Oo. Kumbaga, siya feeling youth. Pero pala, meron na palang, ayoko sabihin yung salita. Meron na palang YouTube. Yan, Brother Edwin, ang hypocrisy. Talagang sabi ko, malabo na si KDR na humingi ng paumanhin, ng patawad dyan sa nangyaring Area 52 na yan nakagagawa nung tiyuhin niya bakit? Yung sarili niya kagagawan yung pakikipagbibiin nga niya hindi nga niya nagawang ihingi ng sorry sa kapatiran di ba, Brother Edwin? Opo, wala ni minsan nga po hindi tumayo sa entablado na humingi ng pasensya sa buong kapatiran doon sa kanyang ginawa na yan kasi biruin mo ang daming naniwala doon sa turo ni Brad Eli na wag na mag-asawa dahil malapit na kapighatian. Kasamang naniwala si Sister Luz yung aking partner sa pagbabase. Kaya nga si Sister Luz, Brother Edwin, pag nakikita ko ngayong nag-video, nag-vlogging na lang si Sister Luz, di ba? Opo. Hindi na kasi tagabasa si Sister Luz, hindi na rin siya principal sa eskwelahan. Siya ay vlogger na lang noong mga halamang gamot, Brother Edwin. Opo, yung mga medicinal plants. Oo, nakita ko na umidad na rin si Sister Luz. Talagang makikita mo na siya nagkaedad na. Wala siyang asawa, di ba? Hindi na nag-asawa si Sister Luz dahil nga doon sa turo ni Brad Eli na yun na bawal lang mag-asawa. Samantalang si KDR naman pala
Samantala pinaghihigpitan, pinagbabawalan ni Brad Eli ang marami, yun naman palang kanyang pamangkin ang unang-unang lumabag. Sumuway dyan sa tinuturo na ni Brad Eli. Di ba, Brother Edwin? Opo, yun po palang kanyang pamangkin ang first, number 1 violator. Kita mo naman, talagang magkakontra sila ni Brad Eli. Ayaw ni Brad Eli ng motorsiklo, sumakay sa motorsiklo. Meron pang circulary pirmado pa ni KDR. Kasama siyang pumirma ni Brad Eli na ipinagbabawal sa mga manggagawa ang domestino na sasakay sa motorsiklo. Pagkamatay ni Brad Eli, pinarada agad ni KDR yung mga motorsiklo niya. Kaya nga po. Siguro, Brother Willie, yung nagsabi na si Brother Eli at si KDR ay magka-frequency. Hindi niya siguro alam ang meaning ng frequency, kaya ganun kaya ganun eh. Oo. Kaya yung sinasabi nila magka-frequency daw, magkasalungat nga eh. Di ba, Brother Edwin? Tama po. Si Brad Eli, talagang pagdating sa pangangaral, yun ang ni Brad Eli, yun ang kanyang buhay. Di ba? Yun ang kanya talagang kaligayahan, yung mangaral ng mga salita ng Diyos. At kahit ako doon ako nahikayat ni Brad Eli, doon niya ako hinubog. Pagdating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, dapat masigla ka dyan. Dapat masaya ka sa ginagawa mo, Brother Edwin. Hanggang ngayon nadala ko yun Tama po. Oo, yun naman ang kainaman na ako na kasama ni Brad Eli, mga ka-Bible study. Yung inyong nakikita sa akin na pagdating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, si Brother Willie laging on the go. Si Brother Willie ay kahit mayroong nararamdaman na hindi maganda pakiramdam, the show must go on, Brother Edwin. Tuloy-tuloy lang ako Totoo po yan. Kahit po maraming problema, kahit maraming kaso kayong hinaharap, hindi po kayo naapektuhan ng mga problema na dumarating. Basta kayo ituloy lang sa pangangaral. Oo, at yun nga yung aking natutunan kay Brad Eli na ginagawa yung pangangaral, dapat nandyan ng puso mo at masaya ka sa ginagawa mo. Ngayon, kabaliktaran naman kay KDR, Brother Edwin. Si KDR, pagdating sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, walay. Matamlay. At halatang napipilitan na lang Sabi nga noong mga closet, mga exiters. Si KDR, pag tumatayo sa pulpito, ang bagal magsalita para doon si Kuya Cesar. Pero nung araw, Brother Willie, hindi ganyan magsalita si Kuyang. Nung buhay si Brad Eli, si KDR talagang magsalita talagang buo ang loob at matapang, di ba? Naghahamon pa ng debate, ng diskusyon sa mga pastor dahil buhay pa yung tiyuhin niya. Pero ang agad napansin ng marami, nung pumanaw si Brad Eli noong 2021, ibang KDR na yung nagsasalita, Brother Edwin. Tama po. Nawala na yung angas. Oo, nawala na yung kanyang pinagmamalaking tiyuhin Yung palang tapang ni KDR nung araw para maghabol ng mga debate sa mga pastor, para magpatanong sa mga pastor. Yung tapang pala na yun, hinihiram lang kay Brad Eli. Kaya nung namamatay si Brad Eli, nag-iba na siya ng pagkatao, naging naging maamo. Oo, nandiyan ang kanyang mga videos ni KDR na siya matapang maghamon ng debate, ng diskusyon, at matapang din siyang magpatanong. Mayroon kayong tanong, sige, dapat ang pastor ay natatanong, sabi ni KDR. Hindi pwede ikang teacher ka, may mga estudyante magtatanong sa'yo, hindi ka pwedeng tanungin. Bobo ika yung professor na ganun. Yon, Brother Edwin, ang ating dyan, ang ating gusto sa darating na June 12. Alam mo ba, Brother Edwin, meron pang magandang resulta yung ating imbitasyon na yun sa June 12. Opo, ano po yung magandang resulta? Para sa mga closet exiters na magkakaroon ng pagtitipon-tipon, simple lang po iyon. Magpapaluto lang po si Brad Willie ng pansit para meron tayong merienda.
At yung mga a-attend, dadalo, pwede rin magdala ng pagkain para pandagdag doon sa ating ihahandang pansit dito na ating pagsasalu-saluhan, Brother Edwin. Ngayon, ang magandang resulta pa, Brother Edwin, may nagpasabi sa akin na exiter, Brother Willie, pwede ba sa June 12 pagpunta ko dyan para menos na rin po sa gastos, magpapabautismo na rin ako. Yun ang maganda, Brother Willie. Amen. Yun ang magandang mangyayari sa June 12, Brother Willie. Oo, yun nga. Kaya natuwa ako doon sa nag-message, Brother Willie, gusto ko po talagang pumunta. Meron lang po akong pakiusap, pagbigyan nyo ako. Ano ka ako yun, kapatid? Gusto ko po sa June 12, pagpunta ko dyan, tuloy bautismo na ako. Para po sulit naman po yung aking pamasahe kasi malayo po yung panggagalingan ko. Sabi ko, pwede naman kapatid kasi yun naman kung get together ng mga exiters, hapon naman yun 2:00 ng hapon, Brother Edwin, no? Opo. Di kami kako natin ng bautismo sa umaga. Ayun, kahit kako Maaga na lang po siya pumunta, ano? Maaga siyang pumunta, gawin kako nating mga 11:00 ng umaga yung bautismo. O tapos 2:00 ng hapon yung get together, di ba? Opo. Yun ang magandang dyan, Brother Edwin. Nung ako mag-propose na magkaroon ng get-together sa June 12, ang mga closet exiters ng MCGI para tayo magkita-kita ng mukhaan, magkakwentuhan, yung ating mga karanasan sa MCGI. Di mapag-usapan natin. Maikwento ninyo ano naman ang inyong dahilan kaya kayo nag-exit na. Kasi yung kwento ni Brother Willie, yan ay napakinggan na ng marami, Brother Edwin, di ba? Opo, mula pa po nung 2010 na kayo umalis sa MCGI na ikinikwento nyo na po yun sa tuwing kayo magpo-programa. Oo, nung ako'y mag-guest pa sa Broccoli TV, di ba? Opo. Napakinggan na rin ng mga exiters. Yung kwento ng aking pag-exit, yung story of my exit. Opo. Kasi sa MCGI may story of my faith, ano? Opo. Sa atin namang mga exiter, story of my exit. Nadinig nyo na po yung aking story of my exit, yung kwento ng aking paglabas, pag-alis sa MCGI. Sa darating na June 12, yun namang inyong mga kwento. Yung mga exiter na may gustong ikwento, magkwento ng kanilang dahilan ng pag-exit sa MCGI, yun ang maganda nating mapakinggan, Brother Edwin. A-attend ka ba sa June 12, Brother Edwin? Opo, ako po ay a-attend para makinig doon po sa mga kwento ng mga kapatid nating exiters ng MCGI. Oo, bali, wala na bang Biblia doon? Hindi naman tayo magbubuklat ng Bible sa June 12. Basta yun ay pagtitipon-tipon ng mga closet exiters sa MCGI na nagpasyang sila hindi na magpapatuloy. Kaya napili natin yung June 12, Brother Edwin, araw ng kalayaan, Independence Day. Maituturing din na araw ng kalayaan ng mga exiters na nakalaya na dyan sa kultong MCGI. Nakalaya na dyan sa mga patarget na walang katigil-tigil, Brother Edwin. Opo, at saka ang isang sigurado, Brother Willie, sa June 12, hindi po tayo magsasarado ng pinto. Hindi. Kailangan natin magbukas ng pinto rito dahil hindi tayo air-condition dito. Yun nga po ang dahilan. Kaya hindi tayo magsasarado ng pinto. Bukas ang bintana, bukas ang pinto dahil hindi po tayo naka-aircon. Ayun. Ayun, kaya yung ating mga mga kasama sa programa na mga closet exiters, markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo, June 12. Kayo po ay welcome na sumadya rito at makipagkwentuhan at magkwento rin ng inyong mga karanasan sa MCGI. May nagtatanong ng ating address, paki-post na natin yung ating address dito sa ating lugar. Sa Rafaela Homes, Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Yan po, Block 1, Lot 20, Carnation Street, Rafaela Homes,
Makinabang, Baliwag City, Bulacan. Ito po ang ating address. Kung kayo po ay pupunta rito, loloobin ng Diyos sa June 12. Brother Edwin, di ba may naikwento nga ako sa iyo na Exeter din dito sa lokal ng Sabang, Baliwag, Opo. Bulacan, di ba? Kilala mo yon? Opo, nagulat nga po ako nung nadinig ko na yun po pala, nag-exit na. Oo, naikwento ko na rin sa Kapedeng. Kanina, naitawag ko kay Kapedeng. Tuwan-tuwa rin ang Kapedeng. Hindi mo na natin babanggitan ng kanyang pangalan, no? Kasi kasi nagpasabi siya na June 12 pupunta siya rito, no? Opo. Sabi mo nga, kilala mo yung Exeter na yun ay masipag din ng araw, di ba? Opo, sa lahat ng mga pagkakatipon, Brother Willie, lahat ng gawain ng araw, kasama ni Kapeding yan. Oo, sabi nga ng Kapeding, talaga kamasipag yan sa kaya ni maayos na kapatid. Nung sinabi kong Exeter na rin, natuwa ang Kapeding, salamat naman nagising na rin. Yun, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Kung kayo po'y mga closet at Exeter sa MCGI, meron po tayong mangyayari po na get together. Salo-salo po 'yon. Wala po kayong babayaran doon kasi natandaan ko nung araw, Brother Edwin, meron ding sa Apalit, salo-salo together with Ingkong. Brother Edwin. Ano nangyari, Brother Willie, doon sa salo-salo? Kailangan may 500 pesos ka para makasalo-salo mo si Ingkong. Pag wala, hindi pwede. Solo na lang. Ayan, sa ating mga nandiyan sa Facebook at YouTube, alam niyo ba yung salo-salo together with Ingkong? Nung araw sa Apalit po, sa halagang 500 piso, si Brother Eli po'y makakasalo mo sa isang pagkain. Magbabayad ka lang ng 500 pesos. Pero dito po sa atin, sa June 12, si Brother Willie po, magpapaluto ng pansit. May nag-request nga, Brother Edwin Ano po request? Yun daw pansit, damihan daw ng atay ng manok. Ayos. Oo, sabi ko, sige kakot, basta malaman lang natin yung bilang nung mga dadalo para ako makarkula na natin kung gaano karaming pansit na may lasa ang ating ipapaluto, Brad Edwin. May lasa, may lasa. Kasi sa Apalit, Brad Edwin, yung pansit nung araw, na ipinamibigay sa pasalamat, si Brad Eli nagsasabi, pansit na walang lasa. Saka yung munggong sunog, Mrs. Ape. Opo, dahil napabayaan sa kalan. Tayo naman po, June 12, ayun po ang ating ihahanda. I-advance ko na po yung aking birthday celebration. Gagawin ko na pong June 12 para sa ating imbitasyon sa mga closet at Exeters ng MCGI. Mag-get together po tayo dito, magkakilala po tayo dito, magkwentuhan po tayo dito sa darating na June 12 guloloobin ng Panginoon. Brother Edwin, nasa iyo na pagkakataon para tayo ay makapagbigay ng ating panghuling pananalita. Sige, Brother Edwin. Po, Brother Willie, tayo po pala sumapit na naman dito sa ating huling minuto ng ating talakayan at kwentuhan. Kaya ako po ay magpapaalam na sa lahat ng ating mga nakasama dito po sa ating programa ngayong gabi. Ang amin pong naikwento sa inyo at ang amin pong tinalakay, gaya nga po ng nasabi ni kapatid na Willie, ito po yung aming nakita at narinig. Na hindi nyo narinig at hindi nyo nakita. Pero welcome din po yung inyong mga nakita at narinig dito po sa programa po ni kapatid na Willie Santiago na talakayan at kwentuhan with Brother Willie. Hanggang dito po mga kapatid, salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat Brother Edwin at tayo nga ay lumagpas na sa ating oras nagiging 10:30 na tayo Yun nga ang sabi ko na dahil meron tayo ganitong segment, siguro ako hanggang mga 10:30 na kung okay sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Pwede ba kayong sumagot yan, mag-comment? Okay lang po ba na yung ating pang Martes at pang Webes
na schedule ay umabot hanggang 10:30. Okay lang ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube na hanggang 10:30 po sasagad natin para hindi naman po tayo nabibitin doon sa ating napag-uusapan po rito. Kaya kung loloobin ng Panginoon sa mga susunod Martes at Huwebes, hanggang 10:30 na tayo, Brother Edwin. Okay lang ba sa'yo, Brother Edwin? Okay po, Brother Willie. Oo, at sa ating mga kasamahan sa Facebook at YouTube, sana kung okay po sa inyo, ano lang po kayo dyan, mag-thumbs up lang po kayo, mag-approve lang po kayo, para at least alam na po natin na pag Martes at Huwebes, abot tayo hanggang 10:30 ng gabi. Muli po, maraming salamat po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong mga pananalangin, at sa inyo pong mga ipinagkakaloob na tulong pinansyal para po makapagpatuloy ang ating ginagawang itong programa sa Facebook at YouTube. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po.